one who contradicts or denies what is alleged or an opposing. Kalaban. A person who says others a disagreeable person. Just 5 minutes before the 3 minutes to yeah, bukas camera. Yan ang kagandahan ng kwarto ko. Dito, nahulog ito sa rooftop ba? Dito sa asbahan. Nag-live ko rito, limutan na ako, no? Uyog, bitaw na ligi. Hulog. Ako dito sa... Bumi ulit ako. Bista na. Ay, kumahay pa ito na sila. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, at sa lahat ng ating mga kaibigan on Facebook. Welcome po ulit sa atin pong live ngayong gabi. And una po sa lahat, atin pong purihin at pasalamatan po ang ating dakilang Diyos na tayo po ay kanyang iningatan sa buong maghapon. Tunay po na napakabuti po ng Diyos sa bawat isa. And purihin natin ang Panginoon sa pagbibigay naman po sa atin ng panahon
para po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Inanyayahan ko po kayong lahat na i-share nyo po sa inyong mga kaibigan ang live na to para at least hindi lang po kayo ang makinabang. Okay? Ito po ay karagdagan po nating encouragement, no? Karagdagang knowledge on the Word of God sa atin pong pagtatalakay ng mahalagang bagay po, no, sa salita po ng ating Panginoon. So sa pagsisimula po natin, simulan po natin po ang ating live po ngayong gabi sa magitan po ng isang special prayer. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, maganap ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. In the name of Jesus, o Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong mga kabutihan, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin sa buong maghapon. Salamat po na inyo po kaming iningatan, iniligtas po sa lahat ng mga kapahamakan, at salamat din po na binigyan niyo po kami ng time ngayong gabi upang kami po ay sama-sama po na mag-aral ng inyo pong mga salita bilang pagkain po naming spiritual, at nawa ito po ay makatulong sa amin pong paglago bilang inyong mga anak. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga manonood ngayon kasama ng kanilang pamilya. Ang mga manonood pa lang, pagpalain din po sila, Panginoon, at lahat po kami, bigkisin niyo po kami sang panali po ng inyong pag-ibig. Pagpalain din po ang mga tao na nag-iisip po sa amin ng negative. Ibigay din po sa kanila, Panginoon, ng pagpapala at tulungan po kami lahat na sana bago po maging huli ang lahat, kami po ay magkaisa. Patawad po kung saan niyo po kami nasumpong nagkulang at nagkasala. Bigyan niyo rin po ako ng makalangit na karunungan, kaalaman, punuin po ng inyong Espiritu Santo, upang ako po ay magsalita po sa inyo pong pangalan na mayroon pong kapangyarihan. Ito po, Diyos, ang aming samot dalangin, maganap po ang inyong kalooban, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, binabati ko po ang ating mga kapatid dyan po sa Tabuyok, Binalunan, Pangasinan. Thank you so much po, no, sa inyong panonood. Good evening po, brother, at sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. Salamat po. Ito po yung kapatid natin dyan po sa Tabuyok, no, Binalunan, Pangasinan. Thank you so much, Sister Dena River, no. Salamat din po sa kay Ami Binavides Domitita. Thank you so much din po sa inyong panonood, no. And salamat po sa kay Neslin Rua Maniago, no. Salamat po sa inyo pong time na ipinagkaloob o inilaan po ngayong gabi sa atin pong live, no. And meron po tayong special prayer mamaya po, no, para po kay Sister Dena na nakaranas po ng fracture po sa kanyang kanang kamay. Okay? Isama po natin mamaya po sa ating special prayer, mga kapatid, no, para si Sister Dena po ay magkaroon po ng complete healing. Huwag kayong mag-alala, Sister, fracture lang po yan. Ako nung last year, December 31, 2022, I experienced po na nadurog talaga yung binti ko. No? Yung binti ko nadurog po, as in durog talaga yung mga buto. But hindi po ako nag-worried, no? Sapagkat alam ko po na meron tayong Diyos sa langit na siyang may-ari po ng ating buhay. Siya po ang nagkokontrol ng ating katawan, no? At siya po ang naglagay po ng self-doctor po sa ating sarili, sa ating body. Kaya ako po ay naniwala na ang Panginoon ay i-restore niya yung aking mga nadurog na mga buto. And sa awa po nating Panginoon, wala po itong stainless po yung paa ko ngayon, yung binti ko, no? Pero sa awa ng ating Panginoon, nakakalakad na po kahit saan, nakakatakbo, nakakapaglaro na rin ng pakunti-kunti po ng bola, ng basketball, as part of my exercise. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Salamat din po from San Pablo City, o Laguna, Prince John Digoma. Thank you so much, Brother John, no, for watching this live program. And binabati ko rin po yung mga taga-Aurora, no, lalo na po sa may Dilasag, okay, sa Baler. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At sumayin niyo po ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos. At tulungan po kayo na kayo po ay lumago, no, sa inyong pananampalataya. Binabati ko rin po ang mga kapatiran sa Visayas, buong Visayas po, no. Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng inyong pananampalataya na
lumalakas araw-araw. Sa ating mga kapatiran din po sa Luzon, thank you so much, no? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos and ang ating pong mga kapatiran, mga kaibigan sa buong pulo ng Mindanao. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa ating simpleng pag-aaral ng salita po ng Diyos. At gusto ko rin pong i-welcome at batiin po ang ating kaibigan, no? Brother Fred Sinaba. Okay, I think nasa Palawan po ito. Okay, welcome din po kayo sa ating live po ngayong gabi. And sa ating topic po ngayong gabi po ay napakaganda po itong topic, no, na ating pong tatalakayin sa gabi pong ito sa tulong po ng Espiritu ng ating Panginoon. At sana tayong lahat po ay mag-enjoy, no, na makinig po ng salita ng ating Panginoon. At ang ating topic po is how to become a friend of Jesus. Yan po ay napaka-importanting tanong, no? Kung paano po tayong lahat ay maging friend, kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Gustong-gusto ko po yung topic na to, no? Dahil talagang nakakabighani po, no? Nakaka-encourage para po sa atin na magkaroon tayo ng isang butihing kaibigan, no? Ng ating Panginoong Hesukristo, na siya po yung maging best friend po ng ating buhay. But the question is how? Papaano po, no? Kayo po, mga kapatid, mga kaibigan, nakaranas na po ba kayo na nagkaroon kayo ng isang tao na sabihin natin kilala, no? O famous po dito po sa mundo, o kahit dyan lang po sa bayan po ninyo, nasubukan nyo na po ba na nagkaroon kayo ng isang kaibigan na kilala, no? Nasubukan nyo na po ba? Okay, pwede po kayong mag-share kung sino man po yung nakasubok na, no? Nakasubok na po ba kayo, no? Pwede po kayong mag-comments po ng yes kung nakasubok na po kayo. Yung kilala po na tao, malaking tao, kahit po sasabihin natin sa isang bayan o anuman po ang kanyang position, basta sabihin natin pong great men of the world. For me, gusto ko pong i-share po sa inyo na nagkaroon po ako ng isang kaibigan, no? Isa po siyang attorney doon po sa Baguio City. Every time na meron po akong kailangan, meron akong problema, nakakatulong po siya ng malaki sa akin, no? One time, ipinahuli po ako ng director ng LTFRB. Pinahuli po ako ng kanyang mga tauhan. Nakadrive po ako ng van, no? At ito po ay ikinatuwa ko po, no, na kung saan itong naging kaibigan ko po, palagi ako doon sa bahay nila. Tapos pag gusto niya pong magpa-massage, magpa-relax, in the story, massage mo nga ako, pa-massage ako. Massage ko siya. Noong nasa Baguio City pa po kami. Ngayon, nung ipinahuli po ako ng director po ng LTFRB sa kaso po, no, na reckless driving. Reckless driving. Yan po yung kaso ko, yung nilagay doon sa TOP, no, sa TOP. Ngayon, nung hinuli po ako, ayaw ko pong ibigay yung lisensya ko. Sabi ko, wala naman akong violation. Mayroon po daw naging complainant sa akin, nag-complain sa akin. Kasi ginit-git ko daw sila doon sa yung paakyat po na kalsada papuntang Baguio City. Ginit-git ko daw sila. And yung nga naman, winangwangan po ako ng winangwangan yung overtake na sana ako sa isang truck, tapos may nakabuntot po na magandang Pajero po, no? Ang ganda na Pajero, parang medyo bago pa. Pag-overtake ko, kasi yung Pajero nakabuntot po sa truck, so paakyat yun, then tiningnan ko po sa yung pababa, wala namang bumababa na sasakyan, kaya nag-signal po akong overtake. Tapos nung malapit na ako doon sa Pajero, yun din yung gusto siyang mag-overtake din sa truck. So, ang ginawa ko, binusinahan ko lang siya ng 2 beses yata. Parang kung sana po, pot-pot, parang ganun lang yung busina ko. Bumalik po siya sa kanyang pinanggalingan na nakabuntot po sa truck. Diretso po ako. Sinundan po ako ng sinundan. Nag-overtake din sa truck, yung Pajero po. Winangwangan niya ako ng winangwangan. At saka sinundan ako ng sinundan. Kahit saan ako pumunta, sinundan talaga. Kaya sabi ko doon sa mga sakay ko ng mga kapatiran, wala mo nang bababa ha.
Kasi parang nagsususpit sa ako itong inobertika natin kanina na may pakay talaga ito sa akin, sa atin. Kasi ayawan ko kung anong dahilan. Kasi nagwawangwang po nasa likuran namin. Pero hindi naman pulis, no? Na police car. So hindi ko po hinintuan kasi hindi natin alam kung ano yung sino-sino yung mga sakay doon. Naisip ko po, punta ako doon sa police station. Doon ako maghinto. Doon sa Burnham Park po sa Baguio, at the heart of Burnham Park, meron pong station doon ng police. Doon po ako, pumasok talaga ako doon sa harap mismo ng police. At sabi ko sa mga kapatiran, walang bababa, ako lang ang bababa. Pumasok ako doon sa loob ng police station. Yung pajero naman po na nagwangwang sa akin, is sumunod din papunta sa police. Nandoon din sa police station. Tapos, nasa loob na ako ng police, pumasok din doon yung driver. Ay, papasok din siya doon sa police. And, ang nangyari po, nagsalita po yung driver. Sabi niya, ginit-git mo ako, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, pasensya po, hindi ko naman kayo ginit-git. Nung malayo pa ako, nakabuntot ko doon sa truck, sabi ko sa kanya, nakabuntot ka, ako, siyempre, boboylo ako kasi paakyat. So, mag-overtake ako sa'yo. Nung malapit na ako sa'yo, saka ka lumabas para mag-overtake din. Kaya binusinahan kita. Pero hindi naman kita nasagi o nabangga. Sabi niya, hindi. Ginit-git mo talaga ako. Ini-insist niya talaga. Mamaya mababae po na lumabas. May babae po na lumabas. Sabi ng babae, bakit hindi mo kami hinintuan? Sabi ng babae, sabi ko, pasensya na kayo, ma'am. Hindi ko po kasi alam kung sino-sino yung mga nakasakay doon. Malay mo, mga masasamang loob ang sakay ng pajero na yon kasi naka-close, tinted. Sabi niya, bakit? Mayroon bang masasamang tao na nakasakay dyan sa pahay? Sabi ko, ma'am, uso po ba, diba, dati, uso po ngayon yung ang service po ng mga kidnapper, magagandang sasakyan. Kaya pasensya na po kayo. Hindi naman kayo nabangga. Sabi niya, hindi mo ba kami kilala? Sabi ko, hindi po, pasensya po. Hindi ko po kayo kilala. Yung bata na yun, tinuro niya yung bata po doon sa pajero. Hindi mo kilala yun? Sabi ko, hindi po. Anak ni direktor yan. Anak daw yun ng direktor. Kaya, sabi niya, wag ka mag-alala. Parating na yung mga tao ni direktor. Yun pala, tumawag na siya sa kanyang, yun palang babae, anak ng direktor. No? Ng LTFRB. Kaya, pinahuli talaga po ako. Tapos, ayaw kong ibigay yung lisensya ko, pero pinili talaga ako ng sekretary ng LTFRB na kunin yung lisensya ko para matapos na ibinigay ko yung lisensya ko. Sabi ko, sige sir, ibibigay ko yung lisensya ko, pero tiningnan ko yung TOP nung sabi niya, sir, perma ka na dito. Sabi ko, nung tiningnan ko yung TOP, na-check po yung admitted. Sabi ko, sir, i-erase mo yung admitted po. Checkan niyo po yung under protest. Ay, sabi niya, sige sir, pwede ka namang mag-protest po. So, magpo-protest talaga ako na under protest po. So, ngayon, ang nangyari po, pumunta ako doon kay Fiscal Carantis. Kay Fiscal po. Sabi ko kay Fiscal, sir, yung naging kaibigan ko po doon sa Baguio, sabi ko sa kanya, sir, hinuli ako ng tauhan ni Director. Sabi niya, ganun ba? Anong kasalanan mo? Sabi niya, reckless daw po. Bakit ka naging reckless? Anong ginawa mo? Sabi ko, nag-overtake ako, sir, doon sa may Camp 7, tapos yun na, hinabol na nila ako ng hinabol hanggang nakarating ako sa police station. Sabi niya, hindi yun, kasi ang sabi nung secretary ng blind corp na yun. Yes, nung nalaman ni Fiscal, sabi niya, hindi blind corp yun. Sabi niya, i-blatter mo yan sa police. Sabi niya, hindi pwede yan. I-blatter mo, kaya pinablatter ko po. Tapos sabi niya, dalahin mo sa Bombo Radio. Nagkonsulta din po ako sa Bombo Radio, yung advice yung kakilala ko po na fiscal. Ayaw naman po ibombo ng taga Bombo Radio. Ayaw. Sabi ko, bumalik ako kay... ang ginawa ko, pinuntahan ko po yung director mismo ng LTFRB, kinausap ko. Nung kinausap ko, sabi niya sa akin, pinagalitan pa ako. Sabi niya, reckless ka talaga, pastor, reckless. Sabi ko, sir, hindi naman po yun blind curve, sir, yung inovert. Sabi niya, blind curve yun, reckless ka talaga, sinungaling ka pa. Sinabihan pa akong sinungaling. Sabi ko, wala akong nagawa. Siyempre, opisina niya yun. Maraming nakarinig po ng mga tao. Sinigaw-sigawan ako nun sa loob ng office ng director.
bumalik ako doon kay fiscal, sabi ko, sir, wala sir. Kinarap ko na yung director, talagang sinigaw-sigawan pa niya kung sinungaling daw ako. Sabi niya, balik ka doon, bumalik ka. Sabihin mo, pinapunta ka ni Fiscal Carantis. Sabihin mo, Fiscal Andres Carantis. Sabihin mo lang sa kanya. Nauna pala yung advice sa akin ni Fiscal. Kausapin mo yun, sabihin mo, pinapunta ka ni Fiscal. Nang humarap na po ako doon, hindi ko sinabi yung pangalan ng Fiscal, pinagalit-galitan po ako ng director, attorney kasi yun. Nag-discussion pa kami doon. Sabi ko, hindi talaga blind curve yun, sir. Kasi kung blind curve yun, sir, hindi ako mag-overtake. Sabi niya, hindi, sinungaling ka. Matagal na ako, tumanda ako dyan sa lugar, blind curve talaga yun. Pero sabi ni Fiscal, hindi man yung blind curve yun, yung kung saan ka nag-overtake. Hindi. Sabi niya sa akin, ng Fiscal, sige, sabi niya, samahan kita kasi yun nga, pinagalitan po ako, sinamahan po niya ako. Nung sinamahan niya po ako, doon sa office mismo ng director, nung nakita lang po ng director, director, ay Fiscal. Sabi niya, kasama mo pala yan si Maniago. Sabi ni Fiscal, oo, kasama ko. Kumusta? Sabi ni Fiscal, okay naman po, Fiscal. Tapos, wala pong sinabi po yung si Fiscal Carantis po. Wala siyang sinabi na ibigay mo yung lisensya. So, wala pong sinabi. Basta nung nakita lang ako na magkasama kami nung naging kaibigan ko, tinawag niya yung sekretary niya. Wilson! Tawag niya. Kunin mo nga yung lisensya ni Maniago dyan. Kinuha po ng sekretary niya, binigay sa kanya. Sabi niya, ito na yung lisensya mo. Ganun po mga kapatid, ganun pala yun pag meron kang mga kakilala pong malalaking tao. Kaya nasiyahan po ako na naging malapit po kami, gustong-gusto po yun pag nandun ako sa Baguio, bumibisita talaga ako doon sa kanila. No? Kaya salamat po sa privilege po na magkaroon tayo ng kaibigan na ganyan. No? Kayo din po siguro, meron din po kayong mga naging kaibigan po, no? Naging kaibigan po ng malalaking tao, sikat. Ano po ang feelings niyo pag nagkaroon kayo ng ganong mga klaseng kaibigan po? Yung kaibigan po na handang kung anong problema mo, tutulungan ka, advisean ka, ganitong gawin mo, no? May mga problema ka, nandyan sila para tulungan ka. Ano po kaya, kayo po, kung kayo nakasubok na po ng ganon, ano po ang ma-feel nyo? Diba? You feel something good po. No? Yung iba po, very proud pa sila, no, na nagkaroon sila ng ganong klaseng kaibigan. Sabi ko nga, minsan nagpe-pray din ako sa Panginoon, how I wish po na someday magkaroon, makilala, ma-meet ko yung iba't ibang mga artista po, no? Artista or singer. Sana balang araw makamit din ako ng ganyan or maging kapitbahay o makilala lang po natin, as in makausap mo talaga. Para at least magkaroon po din sila ng chance na masiran din po natin ang mensahe po ng ating Panginoon. How I wish po na sana balang araw po ma-meet ko din po yung mga tao po na sikat, no? Famous po sa buong mundo. No? Kung feeling na po natin we are something po o somebody, no? Kapag nagkaroon tayo ng ganong klaseng mga kaibigan po sa ating buhay, how much more kung si Jesus po mismo ang naging friend po natin. No, di ba? Now, the question is, how we become friend of Jesus? Okay? Paano po tayo maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus? So, yan po ang sasagutin po natin sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Okay? By the way po, gusto ko pong i-welcome po, no, yung ating mga viewers po ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo pong panonood, no, ng ating programa sa gabi pong ito. Panginoon. Okay? Gusto ko pong i-welcome po at pasalamatan, okay, si Ian Dan Lorizo. Thank you so much, Brother Ian. How I wish po na sana mag-meet up din tayo, no? May free time po tayo. Para magkakwentuhan naman tayo, Brother Dan. Na-miss ko yung
magkasama tayo noon nung binata ka pa, no? Salamat, sana magkaroon ka ng time na kahit makabisit po kayo sa bahay kasama ng misis mo para mag-enjoy po tayong magkausap-usap, lalo na po sa ating spiritual life, dahil alam natin po na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Nakikita na po ninyo mga kapatid o natin po ang mga signs of the times na binabanggit po ni Jesus sa Matthew 24, no? Yan po ay mga palatandaan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Yung mga nangyayari po sa kapaligiran natin o sa iba't ibang bahagi po ng mundo, no? Lindol, baha, gira, kaguluhan, okay? Mga false prophets in different parts of the world, part po yan ng mga signs of the times na ang end time po ay malapit na talaga. No? The end is very near at hand. Okay? Kaya ang panawagan po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, we have to be always ready. Kailangan maging handa po tayo palagi because we do not know the time, the day, and hour of Jesus coming. Although may mga tao ngayon na nagsiset ng time, but that is not a message from God. No, yung mga nagsiset po ng time for Christ's second coming, mayroon nagsasabi 2025, may nagsasabi 2031, may nagsasabi kung ano-anong taon, 2027. Marami po mga tao na nag-predict po na mayroon pong talagang year, no, na sinasabi po na marami na pong sa nakaraan na nag-set ng time, lahat po sila nabigo. No, bakit po? Sabi po ng Acts chapter 1 verse 7, sabi po ni Jesus, "It is not for you to know the time and the seasons of which my Father has put in His own power, when the kingdom is to be restored." Kaya hindi po para sa atin ang alamin po ang year, month, date, kung kailan po ma-restore ang kaharian po ng ating Panginoong Diyos dito po sa lupa. Hindi po yan para sa atin because that is the secret of God the Father. Even the time when Jesus will come, hindi po sinabi sa atin. So the only safety of me and you, lahat po tayo, is to become always ready. Okay? Salamat din po sa atin pong mga viewers po ngayong gabi. No? Welcome po, Jojip Riganyon Coronel. Good evening po, watching from Quezon City. Nasa Quezon City pala ito si Jojip. Thank you so much, Jojip. Ingat po kayo dyan, no? Sa Manila. At saka, lakasan nyo po yung kapit nyo sa Panginoon. Na yung mga nasa Manila po, lakasan nyo ang kapit nyo sa Panginoon. Sapagkat dyan sa Manila, mas malakas po yung temptation dyan. No? Kung mahina ang kapit mo sa Panginoon, pwede kang ma-influence, no? Sa kasamaan, mapa-worldly. Brother Elmer Ribota, thank you so much din po for watching. And Jade Grace Suganov Umali, maraming salamat din po. Kumusta po kay Brother Jess at sa inyong mga anak? Emerita De Los Santos Swansea, thank you din po sa inyong panonood sa ating live po ngayong gabi. And sabi po ni Brother Elmer Ribota, good evening po, Pastor. Thank you so much. And welcome din po kay Sister Virginia Asayas. Thank you for watching. And welcome din po kay Josue Briones Suganov Jr. Thank you so much po, no, sa inyong panonood. And enjoy lang po, Brother Josue, no, yung pamumuhay na mag-isa ka lang dyan sa bahay mo. Although nandyan naman yung papa mo pero nasa kabilang bahay. So enjoy nyo lang po yung moment nyo with God, no, kasama ang ating Panginoon. And welcome din po kay sa ating butihing kapatid, Brother Frederick Filipi. Thank you so much, Brother Eric, no? Yung mga pamangkin mo doon sa Mindoro na bisitahan ko, mga pamangkin mo pala lahat 'yon. Yung nandoon, mama mo, na-meet ko rin, no? Salamat po, no? Salamat po na na-meet ko yung mga pamangkin mo doon, mga kamag-anak doon po sa Occidental. Thank you so much. And sana, Brother Filipi, kung na-discourage ka man sa ISDARM, sana wag mong isarado yung puso mo. Mayroon pong totoong reform movement, no? Mayroon totoong Church of God na ina-uphold ang principles of faith na napagkaisahan po
mula sa 1844 at na-establish po noong na-apostasy ang majority ng Seventh Adventists, na-establish po noong 1925. Inadapt po yung principles of faith na yon based on the third angel's message, and until now, pinoprotektahan po namin yan. Yung third angel's message po. No? Pinoprotektahan ako, naka-attend po ako sa General Conference meeting, and I saw kung paano po dinidipinsahan po ng IMS ang prinsipyo ng pananampalataya based on Revelation 14, 6-12, and Revelation chapter 18. Kaya salamat po sa Panginoon na talagang pinagtitibay po natin ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Welcome din po kay Brother Dante Mangubat, Tatay Dante. Thank you so much din po for watching. And sabi po niya, Amen. Sabi din po ni Sister Dina, Amen. Salamat po sa inyo pong panunood sa atin pong programa ngayong gabi. And salamat din po and welcome kay Brother Jesse Crisologo. Hello, Brother Jesse. Alam ko si Brother Jesse. Parang ayaw ko kung sa Bulacan ba ito siya. Na nag-uusap-usap kami nito noong mayroon pang group chat noon, sa Facebook. Thank you so much, Brother JC. And welcome din po kay John Ray Bros Sakal. Okay, Brother Titing, salamat. And kay Brother Obi Salazar. Thank you so much, Brother Obi Salazar. And kay Brother Jendi Ortiga. Okay? Jendi Ortiga, thank you so much. And sa mga iba pa po na hindi ko po mabanggit ang inyong mga pangalan, maraming salamat po and welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Now, balik tayo doon po sa ating topic. How good and pleasant it is na magkaroon tayo ng isang matalik na kaibigan o kahit simpleng kaibigan lang po na malaking tao sa ating syudad, very proud na po tayo, Parang ipinagmamalaki po natin sa atin pong mga kaibigan na nagkaroon tayo ng ganong klaseng kaibigan. Noong nanganak po ako ng kasal, kinatutuwa ko rin po nung kinasal po si Wilson and Joy, Dumandan. Ewan ko anong taon yun sila ikinasal. Then, ang kanilang ninong po ay isang butihing pulis, ewan ko kung SPO4 ba yun, Colonel po pala, Colonel Busita. Yan pong nandyan po sa Facebook po ngayon na sikat. Kaya na-meet ko po yan si Colonel Busita. Nung nagninong siya, nagninong din ako. Kaya nagkakilala po kami. At ikinatuwa ko din po yon na parang na-connect po kami dahil po sa kasal. Naging ninong siya, naging ninong din ako. Kaya kumpare kami kung sa sanlibutan, parang kumpare po kami. Nagkausap talaga kami ng personal. At saka one time na nagbiyahe ako pa Bicol, nagkita din kami, kinuntak ko siya, nagkita kami doon po sa South Expressway. Sila doon nag-checkpoint. Dinaanan ko siya, nagkausap kami saglit, pabiyahe ako noon ng Mindanao. Kaya di ba ang sarap po na magkaroon tayo ng kakilala, kahit simpleng kakilala na lang po, na mga tao po na meron pong, sabihin natin, meron pong tungkulin sa ating bayan. Ngayon, sikat na po si Colonel Busita, kaya lang hirap lapitan o tawagan. Nagtatry ako na tumawag sa kanya pero hindi ko talaga nakukontak yung number niya. Now, balik tayo doon po sa ating topic. So kung ganong klase pong mga tao is nagiging parang we felt something po sa ating sarili, how much more po kung naging friend natin si Hesukristo. Yung si Hesukristo po na namatay para po sa ating mga kasalanan. Para tayo po ay tubusin mula po sa hatol ng kasalanan at iligtas po tayo sa bingit po ng kamatayan. Dahil kung si Hesukristo po, wala po siyang ginawa ng para po sa atin nung ang tao po ay nahulog sa kasalanan, disinsanay wala na tayong pag-asa. Malugmok na po tayo sa kapahamakan because we are already condemned by the law of God. But the problem is, ang law po, ang kautusan po ng Diyos na nag-condemn sa atin, He has no power
this law has no power to save us from this condemnation. No, yung condemnation of sin. Kaya nga po si Jesus Christ, He is voluntarily give His life, no? Kinausap niya po yung kanyang Father na handa niyang ibigay, okay? Ibigay po ang kanyang buhay alang-alang sa sangkatauhan na nahulog po sa kasalanan. Kaya voluntary po na ibinigay po ni Jesus yung kanyang buhay. Now, si Jesus po, He is the King of Heaven. He is the adored of the angels. Inaadornohan po siya. Ibig sabihin, pinapapurihan siya ng mga angels daily. Doon po sa heaven. Isang command lang ni Jesus, lahat ng angels susunod. No? Lahat ng angel po ay susunod at His command. So, si Jesus po ay napakasikat sa heaven. Lahat ng anghel ay sumasaludo po sa Kanya in adoration. Sinasamba po siya, no, sa ikararangal po ng Kanyang Ama. Because it pleased the Father that all the angels of God worship Him. No? Now, ang sarap ng buhay ni Jesus doon sa heaven, no, ang sarap ng buhay niya, siya yung pinaglilingkuran. Pero, noong nahulog po ang tao sa kasalanan, hindi po siya nag-atubili. Hindi po siya nag-atubili na tubusin po ang tao. Paano niya matutubos? By giving His own life, no, para matubos po ang sangkatauhan. Ayun nga, dumating nga po si Jesus in human form, nagkatawang tao po siya dito sa lupa. Kaya, nung nandito na po siya sa lupa at the age of 30, nung nabaptize po siya ni John the Baptist, nagsimula po siya sa kanyang public ministry. Nangaral po siya that the kingdom of God is at hand. So sa ganong paraan po, no, marami po siyang mga tao na naaabot. Lalo na po, nagpe-perform siya ng miracles. Okay? Miracles. Pinapagaling niya po ang mga may sakit. Dahil mas malaki po o malawak po ang time, mas maraming time ang ginugol ni Jesus sa healing kaysa preaching. No, kung titingnan natin ang Bible, okay, pinagagaling po ni Jesus ang mga may sakit. Kaya, siyempre, ang daming mga taong gumaling sa kanilang mga karamdaman. So, maibalita na yon ang maibalita sa mga tao sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Pwedeng mga kahit galing sa ibang bansa, pwedeng dayuhin po si Jesus. Dahil talagang pinagagaling niya po yung mga may ketong, yung may mga paralyzed. Ito po, no, ang mga nagawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sumikat po siya. Sumikat siya sa kanyang kapanahunan. Pero kaya nga, sumikat siya dahil ang mga tao po gustong gumaling. Lalo na nagpapakain din siya. Out of ilan lang tinapay, libo-libo ang nakakain. Kaya ang mga tao talagang sumusunod kay Jesus. Para ang iba doon, gusto nilang sumunod kay Jesus para makakain. No? Ang iba sumunod kay Jesus para gumaling o may mga dala silang may sakit. Yung iba naman doon is nag-uusyoso lang. Yung iba po ay naghahanap lang po ng mali kay Jesus, yung mga Pharisee, scribes, no? Yan po. So maraming sumusunod sa kanya, iba't iba po yung kanilang purpose. Ngayon, so sa kanilang kapanahonan po, naging famous po si Jesus. Naging famous po siya sa mga tao, lalo na po sa mga simpleng tao. Pero nakakalungkot lang po dahil sa dami po ng mga sumusunod kay Jesus, sa dami po ng mga humahanga sa Kanya. Pero ang tanong po, ilan kaya ang followers ni Jesus? Siguro kung may Facebook na po noon, baka million din po ang followers ni Jesus sa Facebook. Kung merong Facebook na po noon. Pero wala pa naman po sa kanilang kapanahunan, mga kapatid. Now, ang tanong po, how we become friend of Jesus? Paano po tayo maging kaibigan si Jesus? Kayo po, gusto nyo bang maging friend ang ating dakilang tagapagligtas? No? Kung gusto nyo po maging kaibigan po si Jesus, then subaybayan nyo po, no? At panoorin nyo po ang programa pong ito. Ang live na ito po sa gabi pong ito. Now, punta po tayo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Paano po tayo maging kaibigan po ni Jesus? Okay? Basahin po natin ang nakasulat po sa John chapter 15. John chapter 15. Okay. Sabi po dito sa John 15 verse 14.
Umpisa natin sa 14 po. Sabi po dito, "Ye are my friends." Okay? You see po mga kapatid, sinasabi na po ito ni Jesus. No? "Ye are my friends if ye do whatsoever I command you." So paano po tayo maging friend ni Jesus? Si Jesus na mismo po ang nagsabi kung paano tayo maging kaibigan niya. Maging kaibigan po daw niya tayo kung gagawin natin anuman ang kanyang iniuutos. Kaibigan po tayo ni Hesukristo. No? So, kung tayo po ay natuto na maging masunurin, natuto po tayong sumunod from the heart. No? It means, sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoong Hesukristo out of love to Him. No? Love to Him. Because, si Jesus po, mga kapatid, siya po yung unang nagmahal po sa atin. No? Sa paanong paraan po niya ipinakita yung kanyang dakilang pagmamahal, hindi lang po yun sa bibig. Hindi po sa bibig lang po na pagmamahal. Hindi kagaya po natin, minsan tayo, magaling lang tayong magsalita ng pagmamahal sa ating labi o sa ating bibig. Pero si Hesukristo po, hindi po sa kanyang bibig lang o sa kanyang salita lang po na tayo po ay kanyang minahal. Yan po ay ipinakita niya sa kanyang gawa. Ano yung gawa ni Jesus na nagpapatunay po ng kanyang dakilang pagmamahal? Sabi po sa 15 verse 30 ng John, sabi po dito, "Greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friends." Amen. No? So, greater love, mas dakilang pag-ibig daw po kaysa mga ito. O sa anumang tao, kanino mang tao. No? Mas dakila po ang pagmamahal ng taong ito kaysa kanino man. No? Dahil ibinigay niya po ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. So maliwanag po mga kapatid na yung pagmamahal po ni Hesukristo hindi lang po sa salita, no? Hindi lang po sa bibig niya, kundi pinatunayan niya po by giving His own life to save us from the condemnation of sin. No? Para tayo po ay iligtas mula po sa hatol ng kasalanan. Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat po sa Efeso 2:8, no? Ito po yung kailangan nating maintindihan din mga kapatid. Itong basis of salvation. Okay? Sabi po dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8, ito po yung sinabi ni Apostol Pablo regarding what has Jesus have done, no? Kung ano po ang nagawa po ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Sabi po dito, Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10. Sabi po dito mga kapatid, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath foreordained before the foundation, that God has ordained that we should walk in them." So nakita nyo po, paano po tayo naligtas? Tayo po'y naligtas sa biyaya. By grace, we are saved. Through faith. No? By grace, naligtas po tayo. Alin po yung grace na tinutukoy? Yung ginawa po ni Hesukristo para po sa atin. Yan po yung totoong biyaya. No? Yung kung ano yung ginawang kabutihan ni Jesus para sa atin. Yung tinatawag po na unmerited favor. No? Yan po yung grace. Biyaya po galing sa Diyos. No? Nakabasa po ako ng isang story. Sa panahon po ni George Washington,
Meron pong isang matandang pastor po ng Baptist, si Pastor Peter Miller, na kung saan nagkaroon siya ng pribilehiyo po na naging close friends niya si George Washington. No? Matalik talaga po silang magkaibigan. Ito si Peter Miller, isang matandang pastor po ng Baptist, no? And si George Washington. Now, ito si Peter Miller, sa kanilang lugar po sa Ephrata, Pennsylvania, nagkaroon siya ng isang kapitbahay po na bugoy, kung sa Binisaya po. No? Ano yun? Barumbado, kung sa Tagalog. Barumbado po. Bad boy, ika nga. Nagkaroon siya ng isang kapitbahay na talagang masamang tao. Si ano naman yun? Si Michael Whitman, ang pangalan po niya. Ito si Michael Whitman, wala siyang ibang alam kundi abusuhin po yung matandang pastor na yon. Abusuhin po. Kahit ano na lang ang ginagawa niyang kasamaan doon sa pastor. Iniinsulto niya, talagang ginagawa niya ng masama po. Everyday yung pastor na yon. Hindi niya malaman po na kadahilanan. Pero nagtitiis at nagpapasensya lang po ang matandang pastor. Siyempre, alagad po siya ng Diyos. Okay, now, dumating po yung time po dahil sa kanyang pinapasensyahan lang po niya yung tao na yon. Hanggang dumating po yung time na ito si Michael Whitman po is na-involve po siya sa pagiging treason ng kanilang bayan. Parang traitor po ng kanilang. Naging enemy siya of their state. Kaya nahuli siya at nakasuhan po siya at nahatulan po siya ng bitay. Ito po si Michael Whitman. So, ikinulong po siya at nakatakda na po yung bitay po sa kanya. Yung papatayin po. No? Kasi uso pa yung death penalty noon. Ngayon, noong nalaman po ni Peter Miller, yung pastor po ng Baptist, nung nalaman po niya na ang nangyari po sa kanyang kapitbahay, naglakbay po siya ng 70 miles. I don't know kung how many kilometers yung 70 miles. Pwede naman nyo po ma-compute po. I-convert nyo lang po yung 70 miles into kilometers. Malalabas po yan. No? Pero mas malaki po yung miles kaysa kilometer. I think parang 1.2. Ang 1 mile is 1.2. So, i-times mo yung 70. Mahalayo-layo din po yung nalakbayin. Naglakbay po ng 70 miles yung pastor na yon papunta po sa White House kung saan po nakatira si George Washington. Noong siya po ay humarap na po doon kay George Washington, tinanong siya ni Washington, hello kaibigan, bigla kang napasugod po dito, napunta dito, sabi niya. Talagang, ano ang sadya mo? No? Ano ang sadya mo? Tinanong siya ni George Washington, sabi niya, oo nga po, napunta talaga ako dito dahil may sadya ako sa iyo. At meron akong isang importante pong kahilingan sa inyo, Mr. President. Ano yon? Sabi ni George Washington. Sabi ni sabi ni Peter Miller, gusto ko sanang hilingin sa iyo dahil ikaw na lang po ang makapagliligtas sa taong ito. Ano pala yon? Yung kapitbahay ko kasi, yung kapitbahay ko nahatulan ng bitay. Nakatakda na po siyang bibitayin. Ngayon, ikaw na lang po ang makapagliligtas sa kanya. Pwede po bang hilingin po sa inyo ang buhay ng taong ito? Sabi ni George Washington, I'm so sorry, my friend, although kaibigan kita, kahit kaibigan kita, pero hindi ko maibigay sa iyo ang buhay ng kaibigan mo. Sabi ni Peter Miller, sabi niya, my friend, sabi niya, yung tao na yan, hindi ko naman yan kaibigan. No, hindi ko yan kaibigan. Naglakbay po ako ng 70 miles para iligtas yung buhay niya. Pero ang totoo po niyan, hindi ko yan friend. Hindi ko yan kaibigan. Ha? Ganun ba? Sabi ni George Washington, ano? Hindi mo pala yan kaibigan? Naglakbay ka ng 70 miles para iligtas ang buhay ng iyong, ay sabi pala ni Peter Miller, hindi ko yan kaibigan, friend. Sabi niya, hindi ko yan kaibigan. Yan ang pinakamapait kong kalaban doon sa amin.
Ha? Sabi ni George Washington, ano? Naglakbay ka ng 70 miles just to save the life of your best enemy? Sabi niya, upo. Gusto ko kung iligtas yung buhay niya sa bingit po ng kamatayan at alam ko na ikaw na lang yung makapagliligtas sa kanya dahil nahatulan na sa korte. Totoo nga naman mga kapatid, kapag nahatulan na po sa korte, ang tanging makapagliligtas na lang yan is the authority of the President, Commander-in-Chief. Pag sinabi ng President na wag yan bitayin, pwedeng mailigtas po yun. Yung naka-schedule na pong bibitayin. Kaya, sabi ni, pailing-iling po si George Washington, sabi ni George Washington, kakaiba kakaibigan. Ipinakita mo sa akin kung ano ang buhay isang Kristiyano. Sabi niya, sige, pag-isipan ko yung request mo. At sa huli po, sabi ni George Washington, sige, dahil nagbigay ka ng napakagandang halimbawa at liwanag sa akin, sige, igagrant ko sa iyo yung request mo. Palalayain ko si Michael Whitman. At tuwang-tuwa si Peter Miller dahil grinant po ng President ng Amerika yung request niya. No? Kaya yan po, mga kapatid. Kaya umuwi po yung dalawa, si Michael Whitman at si Peter Miller, na hindi na sila magkaaway. Ibig sabihin, utang na po ni Michael Whitman yung buhay niya doon po sa kanyang kapitbahay na inaabuso niya everyday. Si Peter Miller, utang niya yung buhay niya. Pangalawang buhay na niya yon. Kasi kung hindi dahil kay Peter Miller, pwedeng patay na po siya. Or mamamatay siya. Kaya, iyan po ang ibig sabihin ng grace. Grasya po. Tayo nahatulan na tayo ng bitay. Talagang dahil po sa nagkasala, ang ating unang mga magulang nung nagkasala, si Eva at si Adan, ang tao po ay nakondem na sa kamatayan dahil doon pa lang po, bago sila nagkasala, sinabi na po ng ating Panginoon na sa araw at oras na kayo ay kumain, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Physically, hindi sila namatay, but spiritually, they were already condemned when they had violated or transgressed the commandments of God. Na-condemn po sila ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. But the problem po, ang kautusan po ng Diyos is there is no power na iligtas po ang nagkasala. The only power that can save the sinner from the condemnation of sin is Jesus. No? Kaya si Apostol Pablo po, nung naintindihan niya yung Gospel of Christ, sa Romans 1:16, sabi po ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to them that believe." Now, to them that believe, to the Jew first, and then to the Greeks. Kaya the only power that can save us from the condemnation of sin is the power that came from God. And that power is Christ. Kaya yung Gospel of Christ, napaka-importante po yun na maipangaral po sa buong mundo. At sabi po ni Jesus, hindi po darating ang wakas kung ang gospel niya, gospel of the kingdom of God, the kingdom of grace, no? Yung kingdom of God po na tinutukoy sa Matthew 24:14, it is the kingdom of grace that everyone, everybody can be saved if they only accept the grace that God has offered to man by the death of the Son of God. No? Kapag tinanggap po natin yung biyaya po na ina-offer po ng Diyos sa magitan po ng pagbigay ni Jesus ng kanyang buhay. Pag pinahalagahan natin yun sa ating buhay, then we can have that eternal salvation through the blood of Jesus. No? Dahil po sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo po na-condemn na, pero salamat po sa ating Panginoong Jesucristo dahil tayo po ay kanyang tinubos mula po sa hatol ng kasalanan. So, we are saved by grace. No? Saved by grace through faith and not of works. Kaya po, yung good works po, hindi po yan makapagliligtas po sa atin. Good works, hindi po yan makapagliligtas sa atin. Even the keeping of the law of God, hindi din po yan makapagliligtas po sa atin.
Hindi po. Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos bilang makasalanan, hindi po yan makapagliligtas po sa atin. Because salvation is not by works. We cannot earn salvation by obedience. Hindi po. No? Kaya minsan may mga kapatid po na nagtatanong sa akin, Pastor, pag hindi po ba ang tao mag-vegetarian, hindi ba maliligtas? Hindi po ako makapagsagot yan ng hindi po. Eh, ang sagot ko po doon sa nagtatanong ng ganyang tanong, pasensya po kayo dahil hindi po ako hukom. Siguro kung binigyan ako ng Diyos ng authority na maghukom, pwede ko kayong hukuman, pero hindi po. I am only God's messenger. Mensahero lang po ako ng Diyos. Basta ito po yung mensahe ng Panginoon. Take it or leave it. Basta ang importante po na i-share na po namin ang mensahe po ng ating Panginoon. No? Huwag po kayong sumagot na hindi, oo. Huwag po. Pag ganyan pong klaseng mga tanong, pag hindi po ba ako nag-keep ng sapat, hindi ba ako maliligtas? Yan po mga style po ng mga tanong po ng mga tao para gawin kang, matempt ka na gawin kang judge. At tandaan po natin po mga kapatid, when we judge our neighbor, no, na hindi sila maliligtas, atin pong inaagaw ang authority ng Diyos o power ng Diyos to judge. No? Inaagaw po natin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon bilang siya po ang taga-hukom, mga kapatid. Now, so maliwanag po dito mga kapatid na hindi po tayo na-save by any works that we have done. Kaya yung magbait-baitan po tayo, hindi po yan. Hindi yan ang basis of salvation, yung kailangan tayo magbait-baitan. O mga kapatid, o mga kababayan, magbago na tayo para maligtas tayo. Wag, hindi po yan ang salvation. Yung magbago na tayo, yung kasi pong magbago na po tayo, self-righteousness po yan. Self-righteousness, yung ang nagbago lang sa iyo, o yung tayo lang po yung nagbago sa sarili natin, ano yan? Kung sa nature yan, mag-observe po kayo. Kapag tayo lang po kasi ang nag-try na mag-change ng ating buhay, hindi po totoong change yan. Hindi totoong pagbabago po yan. Kapag trinay nating baguhin yung sarili natin, hindi yan totoong pagbabago mga kapatid. In the Bible sense. No, dito po, ayon po sa Biblia po. Hindi po. No? Kung tayo lang po ang nagbago sa sarili natin, pwedeng bago tayo pag New Year, o bagong-bago tayo, yung mga tao mahilig mag-New Year's resolution. Pag bagong taon, ay, ang bait-bait talaga, o ibang-iba talaga. First week ng January, okay pa. Second week ng January. Pagdating ng February, uy, naiba naman. Hindi po. Hindi yan talaga totoong pagbabago. I tell you, mga kapatid, hindi po yan totoong pagbabago. Yung, sabi nila, magbago ka na kapatid. Bago na. Mali yan na mensahe po. Mali yan na message po. Magbago ka na, tinuturuan mo yung mga tao na gawin niyang baguhin niyang sarili niya. Of which we can never change our lives. Hindi natin po mababago yung buhay natin. Hindi yan. Sinabi po yan ng salita ng ating Panginoon, Jeremiah 13:23. Anong sabi po ng Jeremiah 13:23? Can the Ethiopian change his skin? Or the leopard, change his skin and the leopard can change his spot? Makapagbago ba daw ang Ethiopian ng kanyang batik o ng kanyang balat? Yung mga Ethiopian po, yung mga itim na tao, or Nigerian. Can the Nigerian change his skin from black, parang tutong na kanin o puwit ng kaldero, para maging white? No. Hindi po yan magagawa ng sinumang black na tao. Or ang leopard, kaya ba niyang baguhin o alisin ang kanyang mga batik? No. Sabi po ng salita ng Diyos, Jeremiah 13:23, how much more you that has accustomed to do evil. So, pinatutunayan po yan ng salita po ng Diyos na kailanman hindi talaga tayo mabago. Hindi tayo pwedeng magbago po sa ating sarili. No. Hindi po tayo pwedeng magbago ng ating buhay. Hindi po.
Pwede mabago natin isang buwan, isang taon, pero pagdating ng totoong pagsubok sa buhay, lalabas pa rin po yung si ako. Yung si ako. No? Kaya maging maingat po tayo, no, sa ating sarili, lalo na po yung pag-aangkin po na ako, bagong-bago na talaga ako, nagbagong buhay na ako. Mag-ingat po tayo dyan sa mga taong nagsasabi ng ganyan. Dahil nagpapakita lang po yan na malayo pa po siya. O kung ako man yung nagsasabi na yan, malayo pa po ako sa totoong pagbabago. Mag-observe po kayo sa nature. Mag-observe po kayo sa nature, mga kapatid. Yung sa nature po, may nag-change po ng skin, di ba? Nag-change. Nagbabagong anyo sila. Like yung snake po, yung ahas. Yung ahas po, mga kapatid, di ba nagbabago po yan ng skin. Okay? Nagbabago siya ng skin. Pero, after a time, aywan ko kung ilang weeks yan, di ba, natatanggal yung balat ng ahas. Ang ganda pa naman ng pagkatanggal ng ahas kasi buo talaga. Makita mo yung balat ng ahas pa rin makikita mo na mahaba. May ulo hanggang sa buntot. Pero pagkatapos po na nagluno man yun sa amin sa Bisaya. Ayaw ko ano sa Tagalog yung luno. Ano nga sa Tagalog magluno? Nagpalit ng balat. Nagpalit ng balat po. Pagkatapos po na nagpalit siya ng balat, pagkatapos po niyan, ano na po siya? Di ba ahas pa din? Ahas pa din. Nag-change siya ng skin. Pagkatapos, nabago nga siya. Pero pagkatapos niyan is ahas pa din. Nanunuklaw. No? Pag naapakan mo, tuklawin ka. Nangangain ng mga sisiw ng manok. Ganun pa rin po. Walang pagbabago. Nabago lang yung skin niya, pero ahas pa din. Sa nature po yan. Yung crabs naman po, napansin ko, ang crabs, nag-change din siya ng shell niya. No? Yung parang skin din niya, nag-change ang mga crabs. Pero after that, makita mo yung shell ng crabs, wala nang laman at saka wala nang buto. Iniwanan na yun ng natanggal na yun. Pero ang tanong po, after na nag-change siya ng skin o ng kanyang shell, ano na siya pagkatapos? Di ba? Crabs pa din. So makita niyo po, hindi talaga totoong pagbabago. Hindi yan totoong pagbabago. Now, punta tayo sa isang nature po. Yung uod po, anong tawag yan? Yung caterpillar. Yung caterpillar po, yung iba nasa dahon yun nakadikit sa gabi. No? Yung caterpillar po, after a few weeks, naging na siya? Lava. Lava pa ang tawag niyan? Basta, nababalutan na po siya hanggang sa ilang araw po na hanggang sa mag-evolve na po siya. Nagiging po siya pagkatapos po from uod naging butterfly. Nung uod pa po siya isang kulay na naman green, pero nung nag-evolve na siya pagdating po ng isang weeks na-develop na siya na naging butterfly, iba't iba na po yung kulay, iba-iba yung kulay niya. May pakpak na siya, wala namang pakpak yung uod, may pakpak na, may mamahabang paa na, at saka may bunganga na, tapos may pangsipsip pa, at saka may mata, kumpleto na, at lumilipad. At dati, ang pagkain po ng uod ay dahon, pero nung naging butterfly na po siya, ay nectar na. No? Yung mga sinisipsip, sumisipsip na po siya doon sa mga bulaklak. Sa nature po, mga kapatid, yun po ang the best example of being born again. Yun po, yun. No? Yung nabago po by nature. No? Nabago po siya sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos in nature. No? Yung dating gumagapang na uod, ngayon lumilipad na. Yung dating kumakain ng mga dahon, ngayon sumisip-sip na po ng mga katas ng mga bulaklak. No? Iyan na po yung butterfly. Tapos lumilipad na siya. At ang ganda po ng kanyang kulay.
Yan po ang pinaka the best illustration po on how to become new creature. Paano po yan mangyayari po sa atin? No? Paano po yan mangyayari sa atin, mga kapatid? As a sinner. Paano po? Makasalanan naman tayo. Kailangan tayong lahat maka-experience na maging born again o maipanganak na muli. Sa paanong paraan? Una, no? Kailangan natin manampalataya sa anak ng Diyos. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. So we must have faith in Jesus. No? Magkaroon tayo ng pananampalataya kay Hesukristo bilang ipinadala ng Diyos, bilang tagapagligtas, na tayo po ay Kanyang iniligtas mula po sa hatol ng kasalanan. Siya po yung Misaya na ipinangako po ng Diyos. Kailangan natin siyang tanggapin sa ating buhay po. Ang sino mang maniwala, manampalataya, ang sabi po ng Mark 16:15 ay, at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang sino mang hindi manampalataya ay parurusahan. So kailangan natin po ng pananampalataya at pagtanggap ko kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Now, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ano po ang sekreto po na tayo po ay mabago? No? Let us come to Jesus. Lumapit po tayo kay Jesucristo. Siya po na nag-invite po sa lahat ng makasalanan sa buong sanlibutan. Sa Matthew 11:28, sabi po ni Jesus, come unto me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Lahat ng mga napapagal at nabibigat ang lubha, sabi po ni Jesus, come unto me, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano yung kapahingahan na ibibigay po ni Jesus? Kapahingahan from the burden of sin. Dahil lilinisin po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Patatawarin po tayo. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Imbis na yung guilt of sin, yung ating madama, pasan-pasan natin everyday, bibigyan tayo ng peace of mind ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, if we only come to Him in faith, sa pananampalataya. And pagkatapos po, ano ang magiging resulta kapag tinanggap na po natin si Jesus? We learn of Him every day. Natututo po tayo sa Kanya dahil ang continuation po ng invitation ni Jesus, come unto me, and sabi niya sa verse 29 ng Matthew 11, learn of me. Mag-aral kayo sa akin. So every day or daily, we are learner of Jesus. No? We are learning of Jesus. Nag-aaral tayo kay Jesucristo. At ang sabi niya, Father, for I am meek and lowly of heart, and ye shall find rest for your souls. I am lowly in heart. No? I am meek. Ako'y maamo. So, kung araw-araw po nag-aaral tayo kay Jesus everyday, ang ating faith, yung ating mata ng pananampalataya, nakakonect kay Jesus, nakafocus po kay Jesus, not on someone else, hindi po kung kanino mang tao, diyan po tayo mababago. By beholding Him, we become changed. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. By beholding Christ, we become changed. No? Yan po ang totoong pagbabago. Yun ang totoong change. No? Transformation. The result of being connected with Jesus daily, hourly, and every moment. Connected tayo sa Kanya by studying His Word. No? Studying the Word of Christ for the purpose of becoming like Him, yan po ang ibig sabihin ng beholding Him. No? Beholding Him, we become
changed from the same image, from glory to glory, from one character to another character. So, sa character natin na makasalanan, ma-change tayo kapag tumingin tayo kay Christ by studying His life every day according to the Word of God. So, kapag ginagawa natin yun every day, we are focusing on Jesus, we become changed. Diyan po nangyayari unti-unti ang tinatawag na pagbabago, na parang uod na unti-unti po siyang na-develop hanggang siya po ay naging butterfly. Ganon din po ang totoong pagbabago sa kay Hesukristo, yung nabago po tayo, the result of being connected with Him, no? Through His Word. No? Nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon, nagme-meditate tayo ng salita ng ating Panginoon every day for the purpose of being like Him. Yan po ang totoong pagbabago po na ma-experience ng isang makasalanan. Hindi yung ikorek ko to. Tayo lang po nagkukorek sa sarili natin, hindi po yan totoong change ang mangyayari po. Panandalian. Lalabas po yan yung tinatawag na hypocrisy. Dahil, alam nyo po, matitest lang po yung, trinay kong baguhin yung sarili ko. Pagdating ng totoong pagsubok, hindi pa ako makatayo. No? Pag dumating yung totoong pagsubok sa buhay mo, buhay natin, kapag tayo lang po yung nag-change sa buhay natin, hindi yan makatayo. Kasi ang foundation niya, hindi solid na bato. No? Hindi po solid na bato. Now, balikan po natin yung sinabi ni Jesus. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Ito po ay nag-refer na po doon sa lahat ng nakatanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung nakatanggap po, yung nakarinig ng mensahe ng ating Panginoon at tumanggap po ng Ebanghelyo ni Hesukristo bilang siyang solusyon sa problema ng sanlibutan sa kasalanan, at tinanggap siya sa kanilang buhay, no? At sila po ay natuto na mag-aral kay Hesukristo every day. Okay? Natuto po sila, and naging obedient po sila sa lahat ng inuutos ng ating Panginoong Hesukristo. Then, sabi ni Jesus, you are my friends. No? Kayo ang mga kaibigan ko. So, paano ako maging friend ni Jesus? I have to learn obedient. No? I have to become obedient po sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. No? Maging masunurin po tayo, mga kapatid, sa mga kautusan ng ating Panginoon. Verse 15, 14. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Nakita nyo po, mga kapatid, napakaganda po na mga pananalita mula po sa ating Panginoong Hesukristo na hindi po niya tinatawag tayo ng mga servant. No? Jesus will not call us servant. Excuse me. Because according to him, the servant knoweth not what his Lord doeth. No? Oo nga naman, ang mga servant, hindi nila alam kung ano yung ginagawa ng kanilang master. Pero pag ang master, sinishare niya sa kanyang kasama lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang ginagawa, ang kanyang treatment po sa kanila, hindi po servant, but as friends. Bilang kaibigan. No? Bilang kaibigan po. So, yan po ang sinabi po ni Jesus, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should do, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So, ito po yung assurance po ni Jesus na ibinigay po sa atin, na kahit anuman po ang ating gawin po o hilingin sa ating Ama na nasa langit, ibibigay niya po sa atin. Okay? Bilang kanyang mga kaibigan. No?
bilang kanyang mga kaibigan. Now, ang tanong po, do we have, tayo po ba ay natuto na po na maging masunurin? Natuto ba tayong sumunod sa mga utos ng Diyos? Sabi po ng ibang mga Christians, ay sumusunod naman kami sa utos ni Jesucristo. Ano daw po yung utos ni Jesucristo? Yung sabi, isa sa utos po ni Kristo, mga kapatid, is mahalin mo ang iyong kaaway. No? Isa yan sa utos ng ating Panginoon. Ginagawa naman daw nila. Ano pang utos ng ating Panginoon sa Kristo? Love your neighbor as you love yourself. Okay, ginagawa namin yan. Love your God. Love God with all your heart. Ginagawa namin yan. No? Kung ano daw ang inuutos ng Panginoon, ginagawa namin yan. Pero how about the Ten Commandments? Hindi namin yan gagawin kasi hindi yan utos para sa Kristiyano. Ano po? Yung utos po sa 10 utos, hindi yun para sa Christian? Dahil yun ay para lang sa mga Hudiyo? Tingnan natin po kung ano po ang utos, para kanino talaga ang utos ng ating Panginoon. Di ba? Kailangan natin po maintindihan. Alam mo, yung 10 Commandments, kasama ba yun sa utos ni Jesus? Yes, kasama yun. Dahil si Jesus, wala naman siyang as human, in human form, wala naman siyang sariling utos na galing sa kanyang sarili. Kundi kung ano yung utos o narinig niya mula sa Ama, yun po yung kanyang sinasabi. No? Yun ang kanyang sinasabi. Kung ano yung utos po ng Ama, yun din po yung kanyang ginagawa. No? Ano yung kagustuhan ng kanyang Ama? Kaya sabi po ni Jesus sa Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Ye, thy law is within my heart. In the spirit po yan, sinabi po ni David, yan po ay patungkol kay Jesus in his humanity. No? Nung nagkatawang tao po siya, yun yung prophecy. I delight to do thy will, O my God. Ye, thy law is within my heart. So, ano po yung law ng Diyos na nasa puso ni Jesucristo? Yun po yung kinalulugdan sundin ni Jesucristo sa kanyang pagiging katawang tao. No? Kaya sa kanyang katawang tao, si Jesus po, naging masunurin po siya sa lahat ng utos ng kanyang Ama. Tingnan niyo po, sa John 15:10, sabi po ni Jesus, ito po ang kanyang testimony. Para po sa mga Christians po ngayon, no? Kung meron pong makapanood ng live na to, para po sa mga nag-aangkin po na Christian ngayon pero ayaw nilang sumunod sa 10 utos ng Diyos, pakinggan niyo po ito. Ang sabi ni Jesucristo. 15 verse 10 po ng John. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Okay, if you keep my commandments, ano yung commandments na sinasabi ni Jesus? Malawak po yun. No? Malawak. Hindi lang po yun yung love your enemy, love your neighbor. Actually po yung commandments na tinutukoy ni Jesus, yun din yung commandments ng Ama. No? Tingnan nyo po, sabi niya. As the Father hath, verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Tandaan niyo po mga kapatid, ang buhay po ni Jesucristo as human, ayon po kasi sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter, 1 Peter 1:21 at 2:21, iniwanan po tayo ng halimbawa upang tayo sumunod sa kanyang mga yapak. Si Jesus po ay naging masunurin sa utos ng kanyang Ama. So, kung si Jesus yung ating example or pattern, so, kung si Kristo ay naging masunurin as human, how about me? How about you? As believer in Christ. Magiging suwail po ba tayo sa utos ng Diyos? No? Dapat bang matuto tayong sumuway sa utos ng Diyos as sons and daughters of God? No? Ano bang dapat nating matutunan? Maging masunurin sa utos ng Diyos na mayroong pananampalataya at pag-ibig, o maging suwail
Sa pamamagitan ng pananampalataya na walang pag-ibig. Saan po tayo dyan? Sa dalawa. So, nasa sa atin po yung choice, mga kapatid. But sinabi ni Jesus, if ye are my friends, if you do whatsoever I have commanded you. Kaibigan tayo ni Jesus kung susundin natin lahat ng ipinag-uutos niya. No? Now, ano po ang sinabi po ng Diyos? Let's say, sasabihin ko na kilala ko si Jesus o kilala ko siya. Ngayon, hindi ako susunod sa kanyang mga utos, no? O sa utos ng Diyos. Ano po ang sinabi po ng banal na kasulatan? John, 1 John, no? Tingnan natin po ang 1 John, chapter 2, verse 3 and 4. Sabi po dito mga kapatid, and hereby we don't know that we know Him if we keep His commandments. At dito na po, nalalaman natin na nakikilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya ang pagkakilala, totoo palang pagkakilala sa Diyos is to keep His commandments. Yan po ang totoong pagkilala sa nag-iisang Diyos. To keep His commandments. Kaya in John 17:3, no? John 17:3, ang sabi po dito, and this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Now, paano natin patutunayan na kilala natin ang Diyos? Nag-iisang Diyos. By keeping His commandments. Keeping the commandments of God in faith that works by love. No? Sumusunod po tayo sa kautusan po ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, faith that works by love. Yan po yung totoong pagsunod sa Panginoong Diyos. At yun po ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Yung sundin natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Bakit po sinasabi po natin na nakikilala natin kapag sinusunod natin yung mga utos ng Diyos? Bakit po? Dahil ang pagsunod po sa kautusan ng Diyos is pagrespeto sa authority ng Diyos. No? Sino nga na bang hari sa isang kaharian, kung yung mga subject niya ayaw sumunod sa kanyang kautusan? Anong mangyayari sa kanyang kaharian? Di ba? Pero kung ang mga subject niya, yung mga sakop niya, sumusunod sa utos ng hari, magiging mapayapa yung kaharian na yan. At ibig sabihin, yung mga sakop niya, nirerespeto nila ang kanilang hari by obeying His commands. Ganon din po sa Panginoon. No? Kaya kung by faith that works by love, no? Through faith that works by love, ginagawa natin ang mga utos ng Diyos, ibig sabihin, kinikilala po natin ang authority ng ating Panginoong Diyos. At nakikilala natin siya na siya po ay Diyos ng pag-ibig. Nakikilala natin siya na siya po ang may kapangyarihan sa lahat na gumawa. Kinikilala po natin siya. Kung tayo po ay sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos, kasama po yung 10 Commandments. Mamaya po, ano pa natin yan. No? So, ituloy ko po pagbasa sa verse 4. Ano sabi po ng salita ng Diyos? Halimbawa, ako sinasabi ko, kilala ko ang Diyos. Sabi ni John dito, hereby we don't know. Dito nakikilala natin na tayo ay nakikilala natin siya if we keep His commandments. So may condition. Yung totoong pagkakilala sa Diyos, sinasabi natin na nakikilala natin siya kung sumusunod tayo. Now, kung sinasabihin natin, nakikilala natin siya, pero hindi natin sinusunod yung utos niya, anong sabi po sa verse 4? Sa verse 4 po, sabi dito, He that saith, I know Him,
No? Siya po na nagsasabi na nakikilala ko siya. Datapwat, no? He that saith that I know him and keep it not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Napakaliwanag po ng sinabi ng salita ng Diyos. Na siyang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi lang po utos, mga utos, dahil marami po yan, ay sinungaling po. Sinungaling. At ang katotohanan ay wala po sa kanya. Grabe. No? Kaya sino mang tao po sa mundo, kahit memorize niya ang Bible, no? Kahit anong tanong, kaya niyang sagutin. Pero kung ayaw niyang sundin ang mga utos po ng Diyos, kagaya po ng 10 utos, no? Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, he is a liar. Ay kung ako yan, nagsasabi na nakikilala ko ang Diyos, pero hindi ako sumusunod sa utos niya, ang sabi po ng salita ng Diyos, ako po ay sinungaling. At sabi pa po dito, ang katotohanan ay wala sa akin kung ako yan. No? Ngayon, isi-share ko po yung isang experience ko. Sabi nung isang nakausap ko na pastor doon po sa Pangasinan. Nung nasa Baguio pa, sa Pangasinan pa ako na-assign. Nung nag-usap po kami nung pastor na yun, sabi niya sa akin, alam mo pastor, mahirap sundin yung 10 utos. Mahirap daw po sundin. Sabi ko, ganon po ba? Parang sinakayan ko lang po siya. Pero alam ko na po kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, ang hirap talagang sundin yung 10 utos, pastor. Kaya sa paniniwala ko, inalis na yan ng Diyos. Tinanggal na daw po ng Diyos ang 10 utos. Kasi mahirap yan sundin ng mga tao. Wala pang nakasunod niyan. Sabi ko sa kanya, talaga po, pastor, talagang para sa iyo is napakahirap talaga sundin ang kautusan ng Diyos. Oo, kaya nga ipinako na yan sa krus eh. At yun talaga mga kapatid, ang palagi ko ring narinig sa mga preacher po. No? Na wala na pong 10 utos, ipinako na yun sa cross kasama ni Jesucristo. Wala na yun. Hindi na tayo kailangang sumunod yan. Naku, tingnan natin kung maging kaibigan kaya tayo ni Jesus kung ganun ang ipapangaral natin. I don't know kung kilalanin tayo ni Jesus. Ako sigurado ko po. Kapag yun ang ipapangaral ko na wala ng kautusan, wala ng 10 utos, sigurado, I am sure po, na kung ako man yung nangangaral niyan, sigurado, hindi talaga ko kilalanin ni Jesus bilang kanyang kaibigan. Bakit po? Hindi po ako sumusunod sa kanyang example. Si Jesus po masunurin eh. Walang utos po ng Ama na sinuway niya. Although may mga nag-akusa sa kanya na sumuway siya, pero wala pong utos ang Diyos. Sa totoo po, wala pong utos ang Diyos na sinuway ni Jesus sa kanyang katawang tao. Wala po. No? Kaya ituloy ko po yung pag-uusap namin nung nakilala ko po na pastor. Sabi niya, mahirap talaga sundin yun, pastor. Kaya inalis na po yan ng Diyos. Di sinakayan ko po siya sa sinabi niyang mahirap. Sabi ko, talaga, pastor. Sabi ko, interesado po ako makita po kung gaano talaga kahirap ang 10 Commandments sundin. Oo, sabi niya, mahirap talaga yan. Sabi ko sa pamangkin niya, Brad, sabi ko, kuha ka na ng papel doon at saka pansulat o bulpen. Kumuha agad yung tumakbo agad sa bahay niya yung pamangkin niya. Tumakbo agad. Pagbalik, may dalang yellow pad. Isang pad na papel, na yellow pad. Tapos, ang dala niya, pentel pen. Sabi ko, ito, maganda ito, pentel pen eh. Okay, pagdating po nung pamangkin niya, nag-drawing agad ako ng 10 Commandments. Let's say, ito po ang 10 Commandments na drawing ko. Ito po yung unang bato, pangalawang bato. No? Sabi ko, pastor, gusto ko pong makita kung gaano talaga kahirap ang 10 Commandments ayon sa sinabi mo. Sabi niya, hindi, mahirap talaga yung sundin. Interesado po ako na makita kung anong gagawin niya. No? Inisa-isa ko po yung 10 Commandments. Sabi ko, pastor,
Sige, nag-drawing po ako ng 10 commandments. Tapos 1, 2, 3, hanggang ikasampu. 10 utos talaga drinawing ko. Doon sa isang bato at dalawang tapyas na bato. Sa isang bato po, nilagyan ko ng 1, 2, 3, 4. Sa isang bato. Unang bato. Sa pangalawang bato, nilagyan ko ng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang ganito, drinawing ko. Sabi ko, Pastor, sige nga, tingnan natin kung gaano kahirap ang 10 Commandments. Number 10 Commandments, sabi po ng ating Panginoong Diyos, huwag kang maimbot sa pag-aari sa bahay ng iyong kapwa, ni sa kanyang asawa, ni sa kanyang katulong na lalaki o babae, ni anumang bagay na nasa iyong kapwa, huwag kang maimbot. No? O ibig sabihin, huwag kang mainggit. Sabi ko, Pastor, kayo po, naiinggit po ba kayo sa pag-aari ng iba? O baka may sasakyan na nabili yung kapitbahay mo, bago, tapos sa'yo karag-karag, o baka naiinggit ka, nangingit-ngit ka sa inggit. Sabi niya, hindi. Check. Hindi ka pala naiinggit. Sinikan ko yung ikasampu. Akyat ako sa ikasiyam, sabi ko sa kanya, Pastor, yung ikasiyam na utos, tingnan natin kung gaano kahirap ito. Huwag kang magsinungaling. Kayo po ba, Pastor, nagsisinungaling po ba kayo? Nagsasaksi po ba kayo sa kasinungalingan? Sabi niya, hindi Born again tayo. Hindi, sa check. Akyat ako sa ikawalo. Ano yung ikawalong utos? Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Pastor, kayo po, ninanakaw niyo ba yung mga tithes and offering ng church mo? Sabi niya, hindi. Masama yun. Check. Hindi ka pala magnanakaw. Pero sabi niya, mahirap daw po sundin ang 10 utos. Pero nakatatlo na siya. Kapitong utos. Yung kapitong utos, huwag kang mangalon niya. Ikaw, Pastor, ilan po bang asawa niyo? Sabi niya, isa lang. Stick to one ako. Normal na yan. Imposible, Pastor, dahil maraming asawa. Wala ka bang kabit? Wala ka bang kaliwa? Wala kang kanan? Straight lang. Stick to one na siya. Okay, check. Sabi nga niya sa akin, magtingin ka nga sa babae daw ng masamang pagnanasa. Nagkasala ka na ng pangalon niya sa isip mo, sa puso mo. Alam niya pala yun Spiritual law. The spirit of the law. Alam niya pala. Sabi niya, mahirap sundin. Okay. Naka-4 na siya. Walang mali. Perfect yata niya yung sa ikalawang bato. Sa ika-6 na utos. Ano yung ika-6 na utos? Thou shall not kill. Thou shall not kill. Sabi ko, Pastor, kayo po, pumapatay po ba kayo ng tao? Sabi niya, yung magtanim ka lang ng galit sa puso mo, laban sa kapwa mo, sabi ni Jesus daw, mamamatay tao ka na. Alam pala niya yung spirit of the law. Okay, check. So, hindi ka pala pumapatay. Wala pa siyang mali. Pero sabi niya, mahirap sundin ang 10 utos. Sige po, ikalima tayo. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang buhay sa lupain na ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, kayo, Pastor, iginagalang mo ba yung magulang mo? Sabi niya, siyempre. Okay. Naku, mga kapatid, wala pa siyang mali kahit isa. Ibig sabihin, nasunod niya po ito lahat sa ikalawang bato. Dito tayo sa unang bato. Hindi ko inumpisan sa ika-4 kasi alam ko nang magdidebate na kami. Hindi ko inumpisan sa ika-4, doon ako sa number 1. Kasi ang number 4 kasi controversial yun Sa unang utos po ako nag-una. Sa unang bato. Sabi ko, ang unang utos, Pastor, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ilan po ba ang Diyos niyo, Pastor? Sabi niya, iisa lang. Wala ka bang Diyos-Diyosan? Sabi niya, wala. Sige, check. Isa lang ang Diyos mo. Okay, number 2, huwag kang gagawa ng mga revolto. Sa inyo po, meron pa kayong mga revolto? Sabi niya, bawal yan. Check. Bilis niya sumagot. Wala pa siyang mali. Wala pa talaga siyang mali, mga kapatid. Sabi niya, mahirap sundin. Ikatlo, sabi doon sa ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariing ganap ng Diyos ang sinumang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikaw, Pastor, ginagalang mo bangalan ng Diyos? Sabi niya, oo, siyempre. Sige, check.
So wala pa po siya talagang mali. Ikaapat na utos ng Panginoong Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Alam mo, hindi pa ako natapos pagbasa. Sabi niya, wala na yan. Yan ang utos na wala na. Grabe talaga niyang yung pagsalita ng wala na yan. Iyan ang utos na inalis na ng Diyos. Wala na yan. Sabi ng pamangkin niya, Uncle, yung ikaapat na utos pala ang mahirap sundin. Talagang grabe po yung salita niya laban sa ikaapat na utos na wala na daw po. Kaya ang mahirap palang sundin po ng mga Christian po, ng mga pastor ngayon, yung ikaapat na kautosan. Nagtataka talaga ako mga kapatid. Bakit ang mga Christian po ngayon, nahihirapan po sila o mahirap sa kanila ang sundin ang ikaapat na kautosan ng Diyos. Ang hirap talaga. No? Pero ang tanong, gusto ba nilang maging friend si Jesus? Of course, ang sagot nila, sigurado, gustong-gusto nila. Pero ang tanong, maging friend po ba tayo ni Jesus kung susuwayin natin kahit isang utos lang po ng Diyos? No? Maging kaibigan kaya tayo ni Jesus if we break one of God's commandments. No? Yan ang napakalaking tanong. Kung kilalanin ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang kaibigan kung susuwayin natin kahit isa lang sa kanyang mga utos na nakapaloob po sa 10 Commandments. No? So, yan po, sasagutin po natin bukas, no? Sa next live po natin. Sagutin po natin yung katanungan na yan. Kung kilalanin ba tayo ng ating Panginoong Diyos, kung susuwayin natin yung kanyang utos sa ikaapat na kautusan. No? Tingnan natin po mga kapatid kung ano ang sagot ng banal na kasulatan. Kung susuwayin natin yan, kilalanin ba tayo ni Jesucristo or ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga anak or mga kaibigan? No? Kung susuwayin natin ang utos niya. Okay? So may part 2 po tayo bukas dahil alas 9 na po. No? Napakaganda pong pag-aaral po yan sa salita po ng ating Panginoon. Kaya pwede nyo pong invite yung mga friends nyo, no? Kapitbahay nyo, o sino man po na gusto nyong makarinig sa mensahe ng ating Panginoon para mas madagdagan po yung ating kaalaman at mas mapalapit po tayo sa ating Panginoon and matuto po tayo na lumakad kagaya po ng inilakad ng ating Panginoong Jesucristo. Basta tandaan po natin po na wala po tayong ibang pattern. Perfect pattern. Ika nga, no? Kundi, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo in His human form. No? Na natuto po siya na maging masunurin. Sabi po ni Peter po dito, ulitin ko lang po yung sinabi niya. 1 Peter 2:21. Sabi niya po dito, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should walk, no? That ye should follow His steps. Okay? That ye should follow His steps. So, iniwanan po tayo ng halimbawa po upang tayo po ay magsisunod sa yapak ng ating Panginoong Jesus. Kaya, let us always keep the pattern before us. Pattern po. Sa harapan po natin. Nakita ko po yung, alam yung mga sculptor o yung mga artist po. Pag nagdo-drawing sila. Let's say, ito po yung papel. Ito yung papel po. Ito yung pattern nila. Nandyan lang po sa harap, katabi po ng kanilang papel nila. Ng papel nila, ang pattern. Tinitingnan lang yung pattern nila, ang kamay gumagalaw. Yung pattern ang tinitingnan, gumagalaw yung kamay. Mamaya-maya, makita mo na, nagaya na nila yung nasa picture. Ganon po katindi yung mga artist, yung mga sculptor po. Magaling talaga sila dyan. No? Pero ang sikreto nila, keep your eyes on the pattern. Yan ang sikreto nila. Ako noon po, nag-practice din po ako na mag-artist o mag-drawing. Yung lahat po ng mga heroes natin sa Pilipinas, drawing ko yan. Nung first year high school yata ako noon. Sa ano na namin yun? Anong subject ba yun?
may subject kami niya nag-require niyan eh. Lahat po ng mga heroes, drinowing ko yan. Kasi ang pangarap ko noon maging civil engineer. Civil engineer, dapat marunong kang mag-drawing. Yun po. Kaya, yung kay Apolinario Mabini, halos nagaya-gaya ko talaga yan. Si Apolinario Mabini, si Emilio Aguinaldo, si Jose Rizal. Talagang, pero, siyempre, nag-aaral pa lang ako noon. Hindi naman ako nag-masteral din ng mag-drawing. Kaya ngayon, parang mahirapan na pa rin ako. Pero pwedeng magawa naman yon basta titingnan mo ng gusto yung pattern. Ganon din po sa ating spiritual life. If you want to be changed, keep looking to Jesus as our friends, as the author and the finisher of our faith. Tumingin po tayo sa Kanya. In times of trials, in times of hardship, tumingin po tayo sa Kanya. Let's focus our faith on Him. Sa panahon na tayo iniinsulto po, sa panahon na tayo pinagtatawanan, sa panahon na tayo tinatanggihan, keep the pattern before you. Si Jesucristo. Pag inalimura po tayo, keep Jesus before you. Focus on Jesus po. Huwag nating ibaling yung ating paningin sa ibang bagay para hindi tayo matalo po ng temptation. Para hindi tayo matalo ng pagsubok. Keep your eyes on Jesus. Nandyan lang po siya. Dahil siya po yung ating matalik na kaibigan. Handa niya po tayong ipaglaban sa kanino man. Basta, ingatan lang po natin yung ating friendship with Him. Paano tayo naging friend ni Jesus? By keeping His commandments. Kaya bukas po, abangan niyo po yung pagpapatuloy po ng ating pag-aral, how to become friends ni Jesus. Kung susuwayin naman natin yung isa sa utos ni Jesus, i-consider pa ba kaya tayo ni Jesus as friend? Okay, so bukas po, abangan niyo po yan. Yung part 2 po ng ating topic ngayong gabi. At naway tulungan tayo at pagpalain ng ating Panginoon na palakasin po yung ating pananampalataya. And by keep looking to Jesus, we become changed. From the same image, from glory to glory. May the Lord bless us. And this is my wish and prayer in the name of Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa napakagandang mensahe po ng salita po ng ating Panginoon. At nawa tulungan tayo mga kapatid na matuto po tayo na maging masunurin sa lahat po ng utos ng ating Panginoong Diyos. And kung kayo man po ay may mga prayer request po, bago po tayo manalangin, ipaabot po ninyo ang inyo pong mga request prayer po. Kung meron kayong gusto pong ipag-pray, maaaring may kaaway po kayo, meron po kayong kahilingan sa Panginoon, meron po kayong karamdaman, o ano man pong problema, pwede po nating isama po sa prayer. Alam niyo po, malaki po ang nagagawa ng special prayer. Okay? Kaya huwag kayong mag-atubili po na maglagay po ng inyong request prayer. Meron na po tayong isang request prayer po dito. Ipag-pray po natin, ipag-pray daw po natin sa Panginoon. Sama po sa panalangin, yung kanyang fractured po sa kanyang kanang kamay. Parang right hand yun, na fracture po. Okay? So, isali natin sa panalangin. Mabilis po ang healing yan. Dahil ang Panginoon, siya pong pinakamagaling na nagpapagaling po ng anumang fracture. O kahit durog po, sa akin durog noon, pero ang bilis po, pinagaling po ng ating Panginoon because I trust in Him. Nagtiwala po ako sa Panginoon. 2 paa ko na po na ipinahintulot ng Panginoon na madurog. Durog yung kanang kong kamay, paa noon, nadurog na naman yung kaliwa, 2 paa na. Gusto talaga akong pilayan po ng kaaway, pero para akong ibon na nilalastik ko or binaril. Mga paa lang po ang tinamaan sa akin, hindi talaga ako napuruan sa ulo. Kung ulo na po, sigurado patay na po si Brother Nestor. Pero salamat sa Panginoon dahil meron pa tayong mission sa sanlibutan pong ito. So, salamat po sa inyo pong panonood ngayong gabi. Gusto ko pong pasalamatan. Okay?
Ang lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po, no? Bago po sa ating closing prayer, at isali natin sa panalangin ang inyong mga request prayer. Okay? Salamat po kay Julian Jr. Gan. Sabi niya, good evening po, Pastor. Threefold Ministry, God bless us all. Thank you so much po. No? And kay Sister Dina Rivera, glory to God. Amen. No? Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang kanyang pangalan. And Atos Nard Gonzales, amen, sabi niya. Okay? Jade Grace Suganog Umali, Honos ang Luno. Honos nga pa. Salamat, yung kanina yun sa ahas. Salamat po. Okay. Luno sa Bisaya, Honos naman daw sa Tagalog. Salamat po. And salamat din po kay Brother Jisrael Ragas, Bachicha. No? Salamat po, Sister Dina Rivera, Sister Liv Gonzales. Thank you so much. Sabi po ni Sister Liv, malakas po masyado ang background music. Wala naman po akong narinig po na background po dito. Sorry po. Anyway, patapos na po tayo. Salamat po. No? Wala pa akong background dito, Sister. Baka sa kapitbahay siguro, hindi ko lang napansin. Salamat din po kay Kimayong Maria Laurita. Thank you so much. And kay Brother Kuya Tony Papasin. Maraming salamat po sa panonood. May God bless you po and palakasin kayo ng ating Panginoon. Okay? And kay Sister Milit Ranches, thank you so much. No? Ganzon. And Rim Nads, thank you so much po. No? And from Dina Rivera, very clear po, Pastor Yan. Yan po ang di nila masunod dahil Sunday ang pagsamba nila. Yan po ang main key kung bakit hirap nilang sundin ang 10 Commandments. Maraming salamat po, Sister Dina, sa inyong comments po. Totoo po yan. Yan talaga ang pinakamahirap gawin po ng mga Christians ngayon. Yung ikaapat na ang 10 Commandments. Okay, salamat po. And welcome din po at salamat kay Edward Maniago. Pamangkin ko po ito, Brother Edward Maniago. Thank you so much, Brother Edward. No? Nasiyahan din yung mga kapatid na pinuntahan mo, 2 Sabat na daw. Salamat, no? Sa inyong pagdalo doon sa Oyo, Novaliches. Thank you so much. And Brother Elmer Ribota, salamat sa kanyang comments. Amen. Sister Dina Rivera, amen, sabi niya. And Joel Franz Mark, salamat din sa panonood. And Brother Hill Sagit Volante, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. Meron pa pong mga hindi ko po nabanggit na mabasa po dito. Pero salamat po sa lahat po na mga nanood po ngayon sa ating live. At dalangin ko po na sumain niyo po ang mga pagpapala ng ating Panginoon, lalong-lalo na po doon sa may mga request prayer. No? Okay, so kung wala na po magpaabot ng kanilang request prayer, tayo po ay manalangin na po sa ating pagtatapos. Dakila po naming Ama, ng tahanan niyo po nasa mga langit. In the name of Jesus, ang inyong bugtong na anak, kami po ay lumalapit po sa inyo. At lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong mga pagpapala na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa pagkakataong ito na magkaroon po kami ng pag-aaral live dito po sa Facebook. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy po sa pag-aaral ng inyong mga salita at magkaroon din kami ng time for meditation upang ang aming pananampalataya ay nakafocus po kay Jesus, na kung saan dito po kami mababago sang-ayon po sa kanyang wangis. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya sa araw-araw. Ngayong gabi, tanggapin niyo po kami sa inyong trono po ng grasya na pinatawad at nilinis po sa lahat ng aming mga kasalanan. Special ko pong inilapit po sa inyo ang kahilingan po ng inyong isang anak, Sister Dina Rivera, na nakaranas po, Panginoon, ng fracture sa kanya pong kanang kamay. Ako po ay nagsusumamo po sa inyong harapan, O Diyos, na inyo pong tulungan at pagpalain po ang kapatid na ito, ang inyong isang anak, na
pagalingin po ang kanyang mga fracture po sa kanyang kamay. Sa magitan po ng inyong biyaya at sa kanyang pananampalataya sa inyong pong kapangyarihan, siya po ay lubusang gumaling ang kanyang mga fracture, Panginoon. Maghilom po ang mga sugat at siya po ay makaranas ng total healing dahil po siya po ay nanalig po sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. Pagpalain niyo rin po lahat ng mga nanonood po ngayon. Nawa ibigay niyo po sa kanila ang kanilang mga pangailangan po sa araw-araw. Ang may mga karamdaman, tulungan din po sila, Panginoon, na makarecover sa kanila pong mga karamdaman. Tulungan po kami na lumago po sa araw-araw sa aming pananampalataya at pananalig po sa inyo. Upang kung dumating man ang mga pagsubok sa aming buhay, ito po ay aming mapanagumpayan. Ingatan niyo rin po kami ngayong gabi sa amin pong pagtulog. Pagpalain niyo po ang aming mga kaaway, ang mga kumukontra sa mensahe po ninyo, Panginoon, at mga taong sinisiraan po ang inyong bayan sa buong mundo. Pagpalain din po sila, Panginoon. Bigyan po din sila ng chance na bago po maging huli ang lahat, makita nila ang buong liwanag ng katotohanan. At magkaisa po kami sa paghihintay sa pagdating ng aming Panginoong Kristo. Patawarin niyo po kami kung saan niyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Ito po, O Diyos, ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumainyong lahat, mga kapatid, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking wish and prayer in the name of Jesus. Amen.